po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? May exam pa ako. Wala sumasagot eh. So, this morning po, bago po tayo sumamba, umawit sa Panginoon, gusto ko lang pong basahin po ang ilang mga salita po ng Panginoon mula sa Psalm chapter 1. So, but are like the chaff which the wind drives away. Verse 5, therefore the ungodly will not stand in the judgment or seat of or sinners in the congregation of the righteous. Kalugod-lugod sa Diyos o mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dalawang klase lang po ng tao ang meron po dito sa mundong ito. So sino tayo doon sa dalawang klase ng tao mga kapatid? Isang araw lang, dalawang araw. Pero sabi, kung talagang gusto mong maging masaya, maging mapalad, araw-araw, His law is but His delight is in the law of the Lord. And in His law, I encourage, read the Bible, read the Bible, read the Bible, every day. Kasi walang ibang makakapag-refresh sa atin, walang ibang makakapag-encourage sa atin, walang ibang makakapagpalago sa atin at makakapagpabago ng isip at puso natin, kundi ang salita po ng Panginoon. Amen? Pero kung this week hindi ka nagbasa yung Bible, nagbasa ka puro Facebook, YouTube, puro teledrama, ano namang mga Channel 7, Channel 5, Channel 2, na series ka na, pero wala kang time kay Lord, maapektuhan ka lang kung pinapanood. Bandang uli, hindi ka depressed ka na. Okay? Wala kang time magbasa ng Bible. Pero kapag lagi ka nagbabasa, sabi nga, kagaya mo isang puno na laging namumuna. Hindi ka nagkakaroon ng dryness sa buhay mo. Hindi ka natutuyo. Pero ngayon, kung feeling mo tuyot ka, bakit? Anong problema? Natutuyot ka. Kasi baka wala kang time magbasa ng salita ng Panginoon. Wala kang time. Ito pa maganda, whatever He does will prosper. So yung laging magtagumpay mga kapatid. Siyempre wala namang tao na gusto niya ay laging mapahamak, di ba? Wala namang tao na gusto niya ay pangit na karanasan o buhay. Gusto niya laging maganda ang resulta ng lahat ng kanyang gagawin. Pero paano mangyayari? Manatili ka kay Lord. Manatili ka sa salita ni Lord. Magbabad ka sa kanyang mga salita. Kasi yan ang buhay ng isang tao na tunay na may relasyon sa Panginoon. Pero yung mga tao walang relasyon sa Panginoon, sabi po doon, verse 4, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Yung mga taong walang Diyos, kita niyo yung buhay nila, ang lungkot-lungkot. Diba? Ang dry-dry. Walang blessing, walang peace, walang joy. At parang hirap na hirap sila palagi sa buhay. Why? Because palagi sila sa Panginoon. Sabi nga po, ang description sa kanya, they are like chaff which the winds drives away. Para lang siyang damo na natutuyo na pag nahimangi, dadalhin siya kung saan. Kaya nga po mga kapatid, kamusta po tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Dalawang bagay lang o dalawang tao lang ang narito sa mundo ito. The ungodly and the righteous. So sana nakapamuhay tayo for this week na nakita ng Panginoon unang-una at pangalawa, nakita ng mga pamilya natin, mga tao sa paligid natin na tayo ay namuhay para sa Panginoon. Naramdaman nila, narinig nila, naranasan nila si Lord sa buhay po natin. Amen? Kaya nawa mga kapatid, lagi tayo talaga magbigay ng oras kay Lord. To pray, to commune, to meditate, to be in His presence every day. And you will see, yung buhay mo ay laging mukhang hubas, hindi mukhang pasas. Tayo po tayong lahat. Let's pray. Lord, salamat po sa umaga po ito na pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na binigay mo nitong mga nakaraang araw. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa proteksyon mo. Salamat, Lord, sa pagpapatawad mo, sa habag at awa mo sa amin. Sa buhay at kalakasan po sa
namin at pag-iingat mo sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Lord. And forgive us, Lord, anuman po ang aming mga kasalanan, Lord God. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, at tunay nga po, Lord, pangunahan mo kami, banal na Espiritu Santo. And as we worship you today, Lord God, we pray, O Spirit, you lead us. Nawa maluwalhati namin ang dakilang pangalang Panginoon. In this small place, Lord God, your presence is very important. At maranasan po namin yun. Maranasan po namin yun sa aming pag-awit, pagsamba, maranasan namin yun sa pamagkikinig ng iyong mga banal na salita. Be glorified in our midst today. And may we be a blessing to one another as we have our fellowship today. Thank you so much, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. And this is all we pray, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning po, mga kapatid. Good morning po. Handa po natin ang mga puso. Pagay natin ang Panginoon. When we spoke into darkness and said, "Let there be," and it was. You made us the crown of creation to share in your love. And when we rejected your goodness to follow our foolish desires, we knew that one day you'd redeem us through one sacrifice. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons. One day the Savior taught by His blood, we are yours forever. By grace you have made us your family, projecting your kindness and care. The moment you know we can be there. And though we are longing to see you, your Spirit within testifies that we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love you have lavished on us, to call us your children, daughters and sons. One with the Savior, bought by His blood, we are yours forever. What now? What now can separate us from the hope you gave us? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us from the hope you gave us? We will
I'll bless your name, oh God, the day that I live. From dawn to setting sun, the day I proclaim your glory far exceeds all human thought. So we will say, I'll bless your name, oh God. Your name here be revealed, children yet to come. As generations sing the wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always seen. Oh God, most high, your name will be revealed. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all the needed. Your mercy runs too far, and help is endlessly. When we call out to you hear our cry, and all our needs your patience can provide. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Forever we now and creation will rejoice. When works of wicked men finally destroy, your power will proclaim till brightly stand, and you will reign forever, without end. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. And greatly to be praised. And greatly to be praised. We are the Lord. Pagpatuloy natin po rin ang ating Panginoon. Return to one. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you.
is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God, And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? What could stand again? our God, Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is healer, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. thank you Lord God. Thank you Lord God. Sa inyong mga pangalan sa mga. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon sa mga pagpuli sa iyong harapan, Panginoon. Naway maging kagalak sa iyong puso ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming papuri, pansalamat sa iyong mga Panginoon. Sa pangalan ng mga sa Jesus. Amen. Ano pa dito sa una? Dito pa. Okay, so let's settle down. So praise the Lord, tayo po ay muling magkakasama na naman para po maglingkod sa Panginoon, manambahan sa Panginoon, and thank God na sinustay niya tayo for the whole week. Hindi ko alam yung mga nangyari sa buhay niyo this week, anong mga hamon ang inarap nyo, anong mga sakit ng ulo, problema, pangangailangan, pero siyempre may mga pagpapala rin si Lord sa buhay po natin. Ganun naman po talaga, no? May blessing at may mga pagtuturo, may mga challenges sa ating every week na buhay. At ang mahalaga ho doon sa lahat ng mga panahon yon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Because God is true and God is our great God na lagi pong tumutupad sa kanyang mga pangako. Iba kasi ay nangangako pero napapako ang pangako. Pero si Lord, pag sinabi niya, mangyayari po yon. Amen? So for this morning po ay magpapatuloy na po tayo sa ating pong book series sa Acts. At nasa chapter 25 na po tayo. So 3 chapters na lang, tapos na po tayo sa Book of Acts. Na po. At iba na pong book ang ating pong pag-aaralan. Napakahalaga po na pinag-aaralan po natin yung Book of Acts para maintindihan po natin kung ano ang church. Kasi diyan po nakikita natin na nagsimula po yung church on the day of Pentecost. No? Nagsimula sila from 120, tapos nung bumaba yung Holy Spirit on the day of Pentecost, nangaral si Peter, naging 3,000 kaagad sila.
And come to think of it, mga kapatid, no, na sa ilang panahon, ilang buwan na nagdaan, ay bigla silang dami dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At ang hirap po no? Tayo nga po dito ilan po ba tayo weekly? Nasa 60, 50 o 70? Tapos bigla tayo magiging 3,000. Saan natin ilalagay mo? No? Ang hirap po nun. But God sustained them. Kasi nasa kanila ang Panginoon, ang banal na Espiritu Santo. Pero siyempre, hindi naman naging smooth ang kanilang buhay bilang Kristiyano. Kasi nga po, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, meron pong nagagalit. Sa mga sumusunod sa Panginoon, meron pong nagagalit. Sa mga nakakakilala sa Panginoon, merong nag-o-oppose. Ano po, at marami pong nangyari na kung saan ay sila in-oppose, pinersecute, yung iba po ay pinatay. Brother Zach, dito ka sa taas. Doon yung mga sticker. Doon sa taas si Brother Zach. Yan. Dito po na kasi tatay tabi. Yeah, thank you po. No, so, sa kanilang paglilingkod, kahit yung church ay napakarami na, hindi po nawala yung tinatawag na pag-uusig, opposition, and to the point na gusto silang patayin dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. At yan po yung nangyayaring patuloy sa buhay po ni Pablo in Acts chapter 25. At yun po yung ating maikling pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaral, standing on our ground in the midst of injustice. Kasi nga makita po natin Acts chapter 19, chapter 20, 21, 22, 23, 24 hanggang 26 may opposition, may persecution mga kapatid. At makita po natin yan po ay makikita po natin yung mga leading government officials na nakasalamuha ni Paul. Mula po sa ordinary Jews, mga ordinaryong Hudyo na mga silos o mga tinatawag na panatiko, napunta siya sa mga higher religious leaders na mga chief priests. No? And dinadala siya ng Panginoon papunta dito sa mga politician na ito. Kasi the very purpose, isa sa very purpose ng Panginoon, bakit tinawag siya bilang apostol to the Gentile? Ultimately, makarating siya ng Rome at maipangaral niya yung mabuting balita. Yun po yung pinaka-nakikita po natin dito sa takbo ng buhay ni Pablo. No? Hindi ho naging madali talaga yung kanyang buhay. Kasi maraming oras na, maraming panahon na hinahabol siya ng mga iba't ibang tao para siya iusigin, pati yung mga kasama niya at patayin. No? At makikita po natin dito, mga kapatid, in Acts chapter 23 to 26, yung mga key figures na politician like si Felix, like si Festus, at si King Agrippa, makikita po natin yan sa chapter 23 to 26. So si Felix po, mga kapatid, ito po yung Roman governor ng Judea na kung saan ay dinala si Pablo ng isang pulutong ng mga Roman soldiers. No, at nung napalitan po siya, naiwan si Pablo for 2 years sa prison o sa jail. And come to think of it, wala ka namang kasalanan, wala pang naganap at nakitang tinatawag na ebidensya sa iyo, pero nagpalit ng tinatawag na gobyerno ng panahong yon na walang definite decision kay Pablo, kaya naiwan siya for 2 years doon sa kulungan. No, si Felix po, he was familiar with Christianity all the way. Pero sabi din po ng Bible, he was described as cruel governor. And he missed the opportunity. Kasi maraming time na kausap niya si Pablo, mga kapatid, pero hindi siya nakakilala sa Panginoon. Yun po ang nakakalungkot. Ngayon yung pumalit sa kanya, na naging successor niya after Felix, after 2 years po na nakakulong si Pablo, napalitan po yung governor, si Festus na po siya. At sabi nga po, itong si Festus, mga kapatid, ay isa sa gustong makuha yung pabor ng mga Jews. At mamaya pag-aaralan po natin siya. No? At makikita din po natin sa kanyang pagiging governor
mamaya kung ano po yung naging attitude niya and thinking niya, mga kapatid. Tapos yung kung saan ay itataas niya yung case ni Pablo dito sa isang hari o si King Agrippa o Herod Agrippa II. Siya po yung great-grandson ni Herod the Great na nag-rule sa Galilee at Rhea. Itong si King Agrippa, he was an expert Jewish laws and customs. Kasi siya rin po ay isang Hudyo, mga kapatid, na tinalaga ng Roman governor. Mapag-aaralan po natin yan mamaya-maya. So ano po ba makikita po natin dito sa Acts chapter 25 sa ating pong pag-aaral? So may tatlong bagay po na gusto pong i-share sa atin pong lahat sa umaga po dito. Pero bago po yan, mga kapatid, ay manalangin po ulit tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. Lord, we come into your presence, Lord, na ikaw, Panginoon, ang magsalita sa aming kalagitnaan. Panginoon, Banal na Espiritu Santo, mangusap ka po sa amin. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan sa aming pong pag-aaral. At nawa nga po, Panginoon, makita po namin ang aming mga sarili sa mga salita mo na aming pong pag-aaralan. Kung sino kami, ano yung mga bagay na dapat po namin ituwid at tanggalin sa buhay po namin. At makita ka rin po muli namin sa liwanag ng iyong salita. Kung ano yung mga pangako mo, kung ano yung character mo, kung ano yung nais mong ipagawa po sa amin, Lord. Let your name be glorified in our midst today. To kill him on the way. So again, binanggit ko po kanina, no? Mula pa sa chapter 19, chapter 20, 21, up to the following chapters, hindi na po natapos-tapos yung pag-persecute and pag-o-oppose kay Paul nitong mga religious leaders na to. At come to think of it, 2 taon si Pablo na nakakulong, tapos nung napalitan yung government o governor, no? Eto na naman sila, lumabas na naman sila. Siguro ang tagal din nilang nagintay nung nakailan mapapalabas o makakausap uli o pwedeng makausap ang bagong governor para ilatag muli yung kanilang kaso against Paul na puro kasinungalingan naman. Right? They laid their case against Paul asking a favor to Festus. Nasabi doon ay dalhin si Pablo sa Jerusalem. Ano po yung purpose nila? Bakit gusto nila na padala from Caesarea si Pablo to Jerusalem? Isa lang po. They're planning to ambush and kill Paul. Ganun na po katindi yung laman ng puso po nila, mga kapatid. They bring many serious charges against him, sabi po sa verse 7, pero hindi naman po nila ma-prove talaga yung mga charges na yon. Okay? They were very persistent in their plan against Paul to kill him. Bakit po nila nagagawa ito, mga kapatid? Bakit ganito yung kanilang attitude, yung kanilang puso, mga kapatid? They were full of anger, hatred, deception, okay? And lies. At ang dahilan kung bakit sila punong-puno ng galit, panloloko o kasinungalingan is because of their pride, reputation, and envy to Paul. Pero ba kayo naaalala na ganito yung ugali at meron silang ginawa na kung saan ay dahil sa tindi ng kanilang galit, buot, at disin na yung kanilang puso at isipan, at sasabog na sila sa sobrang galit at pagkainggit sa taong ito, patuloy nilang pinagplanuhan hanggang sa magtagumpay sila at itong taong ito ay napapatay nila. Kilala niyo ba kung sino yun? Pinapatay ng mga religious leaders na to.
Sino po? Ang Panginoon mismo. Di ba? Ang Panginoon, nung dumating siya at lumitaw siya at nakilala siya, no? At nagkaroon ng tinatawag na matinding pagkainggit, ang mga religious leaders na ito, wala na silang ginawa kundi hanapan ng buta si Jesus, gawa ng kwento si Jesus, puntahan at pagchismisan si Jesus, di ba? At pagplanuhan na ipakulong, ipahirapan at ipapatay. At nagtagumpay itong mga religious leaders nito. Niloob ng Diyos Ama na mamatay yung kanyang kaisa-isang anak, ano? Kasi yun talaga ang intensyon ng Diyos Ama. Na mahihirapan yung kanyang anak, magsasakit ng buong puso, mahihirapan. Kasi ang purpose ay para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kay Pablo, mga kapatid, ganun din po ang kanilang ginawa. No? Because of their pride, because of their envy, because of their lies, because of their deception, because of their anger, they persistently plot against Paul, mga kapatid. At alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, maraming mga ganyang religious leaders. Maraming mga religious leaders na full of pride, full of deception, full of hatred, no? Full of envy. Malalaki silang mga reliyon, pero bakit po? Andoon yung kanilang pandaraya. Andoon yung kanilang pagkainggit, na andoon yung kanilang pride, na andoon yung kanilang tinatawag na galit. Pero ang totoo kasi, mga kapatid, hindi naman talaga sila sa Diyos. Ginagamit ng kaaway yung mga religious leaders na ito sa panahon natin ngayon to attack yung mga tunay na naglilingkod, nananampalataya sa Panginoon. At hindi ho madali, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon. Kasi nga marami hong malalaking reliyon ngayon na mali ang kanilang paniniwala, mali ang kanilang doktrinang pinangawakan. But they were very, very devoted in their religion. They were very zealous and furious when you attack their religion. And they are willing to kill for their religion. Kagaya ditong mga tao ito, ng mga religious leaders na to. Kilala niyo po yung mga reliyon natin ngayon na willing pumatay para sa kanilang reliyon? Actually, ang dami nilang pinapatay. Kahit sila nga sa mag-anak, nag-away pa. Alala niyo po yun? Biglang na-expose sa media and then biglang nag-news blackout. Kasi malaki silang reliyon. Kilala sa Pilipinas. Pero maging sila nag-away-away. Diba? Kasi hindi po sila sa Diyos. They will not last because the Lord will destroy them. That's why po sa panahon po natin ngayon, be very careful, be very discernful, and let us guard our doctrine and our life and our hearts, mga kapatid, ng salita po ng Panginoon. Kasi ho, sa buhay Kristiyano po natin, di ba? Ipe-persecute po talaga tayo. Yung nagsisikap ka na lumakat sa kabanalan, lumakat sa kalooban ng Panginoon, maganda naman yung ginagawa mo, pero bakit may mga tao talaga, kamag-anak mo, tropa mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, na hindi sila natutuwa sa ginagawa mong paglakad sa kabanalan? Sometimes sila ipakawala ng demonyo para i-destroy ka, para i-distract ka, pero in the 2 years span niya doon sa prison, mga kapatid, marami po siyang nagawa actually. Hindi niya tiningnan yung kanyang prison life na isang mahirap na buhay na malungkot siya. He made himself productive and fruitful. Kaya nga marami siyang naisulat na letters, na prison letters. Yung Philippians, yung Galatians, yung Ephesians, puro prison letter po lahat yan, mga kapatid. At gano'n din po tayo.
hindi ho talaga mawawala that there are people in our Christian life who will oppose us and persecute us. But in spite of that na ginagawa po sa atin, let us make our Christian life productive and fruitful pa rin. Amen? Let us continue to live our life in the light of God's Word, mga kapatid. Kasi our only guide in this life to live the Christian life to the fullest ay walang iba kundi ang pagsalita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, bagamat may tireless opposition and persecutors, si Paul at maging tayo sa buhay natin as we go on living and for the Lord, let us continue to live our life, our Christian life. Hindi talaga smooth yung mga hindi ka Kristiyano, marami ka ng problema Di ba? Marami ng mga taong nag-uupo sa'yo, sumisira sa'yo. Ngayon naging Kristiyano ka, mas lalong dumami. Ang mga nag-uupo sa'yo, nag-persecute sa'yo, naninira sa'yo. Pero okay lamang po yun, mga kapatid. Diba? Kasi ganun talaga ang buhay Kristiyano. May opposition, may persecutors, no? At may mga iba't iba pang mangyayari sa atin. Para tayo durugin, wasakin, buluhin, mga kapatid. Right? So ito po yung una na makikita po natin dito, mga kapatid. So, stand strong, stand on our ground, kahit na may mga persecutors and oppositions, mga kapatid. Pangalawa na makikita po natin dito, is the confused Festus. No? Bakit ko nasabing confused? Pastor, paano nyo nasabing confused? Nakikita ko kasi natin dito sa statement niya, na maganda, tapos parang magbabago, no? Tapos hindi niya madesisyonan yung kalagayan, kaso ni Pablo, kaya nga niya itinaas kay King Agrippa. Verses 4 to 5, makikita po natin dito, no? Nung lumapit itong mga chief priests and leaders, no, na dinala yung kaso ni Paul, sabi niya po doon sa verse 4 and 5, Festus replied that Paul was being kept at Syria, and that he himself intended to go there shortly. So said he that, let the man of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about that man, let them bring charges against him. Ang ganda po ng sinabi ni Festus dito, na parang maayos siyang politiko. Di ba? Meron kayong laban dito sa taong ito, so dali natin sa tamang lugar. No? Kapag upo ko doon sa tribunal ko, dali nyo yung mga men of authority na kasama ninyo, at kung ano man yung charge nyo o hasakdal nyo sa taong ito, doon natin pag-usapan. Very good. Ano? Very good. Sa Senado ngayon, be good. Magulo. Ano, di mo alam kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo. Diba? Pero, mga kapatid, nanatili ba doon yung posisyon ni Festus, mga kapatid? Pagdating po sa verse 9, makikita po natin, no? Kasi nga po, dito po, nagdala sila ng mga charges na wala naman talaga silang mapatunayan kay Paul. Pero pagdating sa verse 9, makikita po natin yung statement ni Festus, sabi doon, wishing to do the Jews a favor. So sa una, parang, pag-usapan natin ng maayos, yung fair trial. Pero pagdating sa verse 9, makikita po natin dito, meron pala siyang gustong gawin for the Jews para mabigyan niya ng pabor. Ano po yan? Sabi niya doon kay Pablo, do you wish to go to Jerusalem and there be tried on these charges before me? No, kasi nga, gusto ng mga opposition na to at persecutors na to, na doon siya sa Jerusalem dalhin. Pero alam ni Pablo yung intensyon ng mga taong ito. Kasi nga, from before ng mga chapters,
Hindi siya tinigilan ng mga oppositions and persecutors na ito. Kaya alam niya na ang balak ng mga taong ito kasi nga binugbog na nga siya Di ba? Pinagbabato na nga siya ng mga nakaraang chapters at hindi po siya tinitigilan. Kaya nung nagsalita si Pablo, sumagot si Festus na gusto mo bang sa Jerusalem tayo mag-usap para doon sa mga sakdal sa iyo. Pero ang sabi po ni Paul doon, mga kapatid, mamaya pag-usapan natin yung sinabi ni Paul. And verse 12, sabi po ni Festus, mga kapatid, dahil sinabi nga ni Pablo, ginamit niya yung right niya as a Roman citizen na hindi dito sa lugar na ito ang itatribe. I appeal to Caesar. No, kasi alam ni Pablo yung kanyang rights bilang Roman citizen. At bawal sa kanila na hindi pagbigyan ang isang Roman citizen na magkaroon ng na dapat dumaan sa fair trial. Hindi pwedeng hindi dadaan sila doon. And Paul know his rights, mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa verse 12, ni Festus, conferred with his council, answered, to Caesar you have appealed, to Caesar you shall go. Okay, so nagbago na naman yung statement ni Festus. Sabi niya, mag-usap tayo ng maganda, no? Daanin natin sa maayos na, sa legal na usapan. Pero nung mga tao nga ay nagsalita at nagsalita rin si Paul, mga kapatid, sabi doon, gusto niyang kuwanin yung pabor ng mga Hudyo. Kaya in-encourage siya si Paul na sa Jerusalem mag-usap. Nung hindi pumayag si Pablo, mga kapatid, makikita po natin na nang-appeal siya, inano niya sa kanyang council at ito ay pinakinggan ni Festus. At makita natin in verse 13 to 27, Festus present his case, present the case of Paul to King Agrippa. At makikita po natin dito sa kanyang pagpe-present, may binanggit siyang napakagandang bagay kay Pablo. No? Kasi makikita po natin yung kanyang pagiging confused judge, that he admits that he has no clear crime to report to Caesar, highlighting the vanity of opposing God's servant. Ano po yung napakagandang binanggit dito, mga kapatid, ni Paul? Verse 25. Sabi niya po dito, nung pinepresent niya na yung kaso ni Paul kay Herod Agrippa o kay King, sabi niya po dito, but I found that he had done nothing deserving death. As he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him. Right? So kita niyo po, pabago-bago yung statement ni Festus, mga kapatid. At the end, sabi niya po, wala akong makita sa taong ito na dapat siyang mamatay o parusahang mamatay. What is the issue talaga, mga kapatid? The real issue in Festus is his heart, mga kapatid. Festus tells Agrippa that the dispute is about a dead man named Jesus whom Paul claims is alive. And the gospel, mga kapatid, yung sinasabi po ni Pablo doon, na hindi maintindihan ni Festus, na hindi maintindihan ni Felix, nung una pa lang pinakausap. And later, chapter 26, doon na po, makikita po natin na dire-diretso na po yung pag-share ng gospel ni Apostol Pablo. At alam niyo, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kung titingnan po natin ang ating government, nakakalungkot po talaga. Right? We really need to pray talaga for our government. Bakit ko po siya sabi sa ating lahat to, mga kapatid? Kasi marami po tayong mga servant sa government na hindi na talaga tumatayo sa tamang katuwiran, sa batas, lalo na wala na hong takot sa Diyos. Maplis lang nila yung ibang political party nila o group nila o yung kanilang sarili, no?
magsasalita sila ng kung ano-anong mga kasinungalingan. Ang gulo ho talaga ng gobyerno po natin yun. And as a church also and as a Christian, ano po ang ating part dito? Pastor, tatakbo ko ng congressman o tatakbo ko ng mayor o tatakbo ko ng councilor. Yun ba solusyon? Eh may mga nakakalungkot pa nga po eh. Meron mga nasa congress ngayon, mga pastor sila. Sila pa po yung tinatawag na nakakahiya talaga. Mga pastor ito, mga kilalang pastor. Pero parang wala na sila sa kalooban ng Panginoon sa kanilang mga sinasabi. I hope kilala niyo yung mga sinasabi. Tatapang naman, lalo na yung matanda doon na congressman. Ng pastor talaga yun. Kilalang pastor din sa Cavite. Pero grabe po magsalita. At bigla siyang yumaman. Nung siya'y naging politiko. Dandaming kotse ngayon. Diba? Kaya sabi ko po, ito kasi ito ay yung gobyerno, ito yung nangyayari sa gobyerno po natin ngayon, mga kapatid. Maraming confused politicians tayo o leaders po tayo ngayon. And what we need to do is to pray hard for them. Right? What we need to do is to penetrate the gospel sa kanila. Because only the gospel of Jesus Christ can change their deceived, blinded heart, mga kapatid. Bisan maayos yung mga senators and congressmen natin, bisan nakakainis talaga. Diba? Hating-hati po talaga ang ating government, mga kapatid. And maging tayo ng mga ordinaryong mga citizens dito sa ating bansa. We are also confused na eh. Sino ba talaga ang nasa katotohanan? Sino ba talaga ang nagsasabi ng tama? Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Di po ba? At alam niyo po, ang bottom line ng lahat ng yan ay walang iba kundi si Satanas. Yung influence niya, yung deception niya, yung blindness na binibigay niya, especially sa ating mga leaders, political leaders, ay talagang kitang-kita mo kung Kristiyano ka. Kitang-kita mo yung gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Ewan ko po, may mga group of pastors naman, they are thinking na sila yung solusyon. No? Sila yung makakagamot sa ating government. Kaya nga yung iba, ang intensyon, tatakbo sa politika, iiwan yung ministry, iiwan yung paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang tingin nila, pag sila ay nahalal, bilang opisyal ng bansa, sila yung magbabago ng sistema. Messianic attitude. No? At yun po ay hindi po dapat. Ang dapat natin gawin to pray and pray hard for our government. Kaya nga every prayer meeting natin, mga kapatid, pinagpe-pray po natin ang ating government at lahat ng mga leaders po natin from our president hanggang sa lower authority. Are you praying for our government, mga kapatid? Are you praying for our senators, congressmen, mayors, governor, president, vice president, at lahat ng mga ibang department ng ating bansa? Kasi talagang ang political system po natin ngayon ay wasak na magulong-magulong. Nakakaya po tayo sa ibang bansa, mga kapatid. Talagang wala na tayong maiharap. Siguro pag pumunta ka sa ibang bansa o nasa ibang bansa mga Pilipino, dinedenay na ng mga ibang Pilipino na Pilipino sila eh. At pag ikaw, bago ka palang pupunta sa ibang bansa, Pilipino? No, I'm not a Filipino. Baka i-deny mo na rin eh, kasi nga yung nangyayari. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Kasi the enemy will continue to confuse our government. And even us. Even the Christian community nga, nagkakahiwa-hiwalay. Diba? Yung issue kay Aldi, nagkahiwa-hiwalay po dyan. Iba't iba po ang views dyan, mga kapatid.
Diba? Yung nangyari po na nakaraang mga buwan. Pero hindi ko na po tatalakayin yun. What I'm saying, mga kapatid, yung confusion ay naririto palagi. And we need to stand on our ground. Kahit na napakahirap na, kahit na magulo na, kahit na parang kalat-kalat na ang mga nangyayari sa ating bansa at ating pong komunidad, mga kapatid. Because that is the work of the enemy. To confuse us, to divide us, and to destroy us sa ating pong buhay paglilingkod at buhay Kristiyano. Kaya pag-pray ho talaga natin, mga kapatid, ang ating pong bansa. Pag-pray po natin ang ating mga leaders. Pag-pray po natin ang ating mga local o ang mga LGU po natin. At pag-pray po natin ang ating mga sarili. Kasi baka mamaya tayo din confused na. No? Dahil sa iyong mga pinagagawa. You're not reading the Bible, you're not praying, you're not attending the church. At yung mga napapakinggan mo ay iba, you will be confused. Right? You will be confused. Pangatlo, at makikita po natin dito at kahuli-hulihan, mga kapatid. So una po, nakita po natin yung tireless opposition and persecutors. Makita rin po natin dito sa 25, yung confused Festus, no? Pabago-bago yung kanyang tinatawag na desisyon. At pangatlo, makikita po natin dito is the faithful servant of God. Sabi po doon sa verse 7 to the following verses, when he had arrived, the Jews had come down from Jerusalem to stood around him, bringing many and serious charges against him that they could not prove. So nung dumating na si Paul doon sa court na nandun si Festus, eto na yung mga oppositions na nagbigay ng serious charges against him na wala naman silang mapatunayan. And then Paul spoke, sabi po dito sa verse 8 to verse 12, Paul argued his defense, neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar, have I committed any offense. Kita niyo po yung sagot ni Pablo. Matindi po yung tension doon sa panahong yon. But he is calm and in shape and in sound mind. Nasabi niya po, wala akong nilalabag na Caesar. No? Ayun nga yung sinasabi ko kanina sa verse 9, but Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, kasi ito yung wish o request ng mga Hudyo, do you wish to go up to Jerusalem and there be tried on these charges? And we can see kung ano po sagot ni Paul. But Paul said, I am standing before Caesar's tribunal where I ought to be tried. So alam niya po yung kanyang tayo, alam niya po yung kanyang rights. To the Jews, I have done no wrong, as you yourself know very well. Verse 11, if then I am a wrongdoer and have committed anything for which I deserve to die, I do not seek to escape death. But if there is nothing to their charges against me, no one can give me up to them. I appeal to Caesar. So kitang-kita po natin dito, mga kapatid, sa life ni Paul, yung unproven charges. Maraming mga charges pero walang katunayan, walang preba. Makikita rin po natin dito yung a word of clear conscience of Paul, mga kapatid, that he stand firm proclaiming his innocence regarding the law, regarding the temple, and Caesar. At makikita rin po natin dito sa mga verses po natin yung word, a word maintaining his integrity. He was falsely accused, mga kapatid. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, na wala po siyang sinabing di maganda
no? At nanatili pa rin po siya na malinis ang konsensya at wala po siyang pagpapakita ng paghahanap ng vengeance. At makikita din po natin dito sa salita ni Pablo yung appeal niya to Caesar because he knows it's right. Alam niya po yung kanyang tinatawag na rights bilang Roman citizen. At alam niya po na doon lang siya makakatanggap ng fair trial pag siya ay humarap sa king. At napakaganda po nitong attitude po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Na hindi siya na-confuse, hindi siya nagkaroon ng takot, hindi siya nagkaroon ng pag-aalala, because he stand on his ground. At yun ay nag-uugat sa pananampalataya niya sa Panginoon. Ano pong makikita nating aral dito sa mga salitang ito ni Pablo? Una po, control your reaction, not your situation. Sometimes hindi natin kayang kontrolin yung sitwasyon. Lalo na pag mainit at naandyan yung mga tao na nag-uusig sa atin. But what we can control, that we should be mindful, is our reaction. Right? Bisa kasi nauuna sa atin yung emosyon. Nagagalit agad tayo, nagre-react tayo kapag may mga narinig tayo, o may mga nasabi sa atin, o may mga sitwasyon sa atin. Pag nauna po yung emosyon po natin nag-react, hindi po natin to na-control, at hindi natin tinignan ng malaking picture yung situation, distraction po ang mangyayari. Diba? Kagaya po ni Paul, alam niya po na itong mga taong to hindi po titigil na siya po ibigyan ng false accusation. But he knows where he stands. He knows his ground. And he continually stand on trusting God about his situation. Mga kapatid. Tayo po, mga kapatid, ano pong nauuna sa atin? No? Do we control our reaction first? Seeing the situation, assessing the situation ng trabaho natin, ng sitwasyon natin sa pamilya, o ng relationship natin sa mga tao, o sa isang problema na mayroon tayong hinaharap. Tandaan po natin, ang battle lagi na meron tayo nasa puso at nasa isip. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 7, and let the peace of God will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Binanggit ni Pablo, peace of God will guard our hearts and minds. Bakit yun yung binigyan niya ng emphasis? Kasi andun lahat ng battle. Diba? Hindi natin alam na yung tao tahimik, pero yung takbo ng isip niya at puso niya ibang-iba na. Sasabog na pala siya. Papatayin ka na pala niya. Pinagpaplano ka niya, pero tahimik lang siya. Kasi the battle is in his heart and in his mind, mga kapatid. At napakahalaga po tayo bilang mga Kristiyano na dala-dala ang pangalan ng Panginoon, that we should guard and control our reaction. Think first, pray first before you react, and assess any situation like what Paul did, mga kapatid. At makikita rin din po natin dito na aral dito po sa attitude ni Pablo, live as witness, not a victim. Mamuhay tayo bilang isang witness, hindi tayo para mabuhay na biktima. Even in unfair circumstances. Si Pablo, balikan po natin, 2 years po siyang nakakulong. Pero pagharap niya uli doon sa tribunal o sa court, na naandun na naman yung kanyang mga oppositions and persecutors, at alam niya walang fair trial doon, he continued to live as a witness for the Lord.
No, patuloy siyang nag-witness, mga kapatid. Hindi niya sinabi na siya ay biktima. Hindi nga siya nakaramdam ng self-pity. Kasi alam niya ang tayo niya. Alam niya ang tayo niya sa harapan ng Diyos. Alam niya ang mga pangako ng Panginoon. Alam niya ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos as a servant of God. At ang maganda po dito, Paul used situation to reach the higher authorities. Sovereign si Lord, mga kapatid, no? Mula sa mga ordinaryong mga Jews, religious leaders na matataas, ngayon ito na siya. Papunta na siya doon sa mga politicians to witness for the Lord. And every time na magsasalita si Pablo, mga kapatid, hindi po siya parang pa-convict effect o paawa effect. Lagi po siyang diretso magsalita, lagi siyang full of confidence ng salita, at palaging maliwanag yung gospel na pinapatutuon niya. No? Because his trust ay walang iba kundi sa Panginoon lamang. God's providence is working, mga kapatid, sa buhay niya. Na tinaas ng Panginoon yung kanyang kalalagayan, bagaman siya ay under persecution, para ma-fulfill po yung will ng Panginoon sa kanya. To go to Rome, to share the gospel, and to establish churches. Kita niyo, mga kapatid, isipin niyo lamang po ito. Kung hindi kaya nakapunta si Pablo sa Roma, makakaabot kaya yung gospel sa atin? Isipin po natin to, no? Kasi from Rome, nagkapag-share si Pablo, nakapagtayo ng mga churches, and from that Rome, kumalat na po ito sa buong Europa. At kumalat na po ng kumalat yung gospel. At isa po tayo sa panahon po natin ngayon na naabot ng mabuting balita. Amen? Ang hirap po noon, hindi po madali nung panahon yon. Walang internet, walang social media, walang phone, puro lakad lang sila o kamelyo o ano man yung means ng kanilang o barko. Pero in God's sovereignty, mga kapatid, makikita po natin yon, tayo po ang nakinabang sa panahon po natin ngayon. Amen? Ang tagal na panahon, di po ba? Kaya nga in Acts chapter 26, 27, 28, makikita po natin yung magandang resulta ng pakikipag-usap at pag-witness ni Paul sa mga higher authority. So Paul did not fear his accusers, nor the governors, nor the king. Why? Because he trusted in a higher authority. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? We should continue to trust in the higher authority na kung saan ay mayroon tayong intimate, closer, deeper, true relationship sa ating pong Panginoon. Paul knows what the right thing to do in his situation. Hindi po siya tantrum, hindi po siya nag-react negatively. But because patuloy niyang tinayo ang kanyang patotoo. Patuloy siyang nag-witness about sa Panginoon. Hindi po maiiwasan, mga kapatid, sa buhay po natin that we will face injustice ating pamumuhay, pananalita, pakikitungo, pero may mga tao talagang gagawa sa atin ng hindi maganda. Tatratuin tayo ng hindi maganda. Pagsasalitaan tayo ng hindi maganda. Pero mga kapatid, in spite of that, let us remain calm. Amen? Let us remain calm, confident, and trust God's sovereignty and continue to witness, knowing that God is in control sa ating pong buhay. Amen? God is still in control sa ating pong buhay, sa ating pong bansa, sa ating pong pamilya, sa ating pong mga politicians o sa ating mga leaders. God is still in control.
Kailangan lang po gawin po natin yung part natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Our part, to pray for our country and for the salvation ng maraming tao. Our part is to continue to share the gospel of Christ and be a witness to the people around us. No? Our part, mga kapatid, is to never stop being a Christian and being a church, to have a good example to the people around us. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, hindi ho madali yung pinagdaraanan ni Apostol Pablo. Buti nga ho tayo ngayon, wala nang ganyang katitinding persecution. Hindi pa umaabot ang ating buhay Kristiyano na dumanak yung dugo sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag na sana nating maranasan yon. Baka mamaya ay hindi talaga tayo makatayo. Sabihin mo, hindi ako Kristiyano. Kasi nga, pag buhay na ang kapalit, baka mamaya i-deny mo na hindi ka Kristiyano. Pag pinadeny sa'yo, papatayin kita. Pero hindi kita papatayin pag sinabi mong hindi ka Kristiyano. So pag gano'n na ang mga sitwasyon, anong gagawin mo? Nila Pablo, ganun po ang sitwasyon. Buhay ang kapalit ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sana po, patuloy tayong magpakalago, magpakalalim, tumingi ng tulong sa Panginoon na yung ating pananampalataya ay lalong mahayag sa pamamagitan ng ating mga gawa sa buhay po natin. And I hope and pray the short sermon, mga kapatid, ay makatulong po sa atin. So the faithful servant of God is continue to stand on his ground in spite of his persecution and opposition sa buhay niya. At nawa, ganun din po tayo na. Let us live faithfully, serving the Lord, loving the Lord, and loving His church. Amen? Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami na talagang tumayo sa aming buhay, Kristiyano, aming pagtotoo, sa kabila ng maraming mga sitwasyon sa aming buhay. Help us, Lord, to continue to stand on our ground, on our faith and testimony to you, Lord God. May we always be a good testimony, a good witness to the people around us, especially to our family. Makita ka po sa buhay po namin, kahit marami kaming pagsubok, problema na hinaharap, Panginoon, mapatunayan po namin sa maraming tao na Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, at patuloy ka naming paglilingkuran sa kabila ng mga pinagdaraanan po naming mga persecutions, oppositions, or struggles sa buhay po namin. Thank you, Lord, for reminding us today. And this is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning, Mama.